Bilis, Cristel! Takbo! Mahango si Jeff. Tinatahak niya ang masukal na gubat na may matataas na punong kahoy. Ngayon lang nakatakbo ng ganoon kabilis si Jeff. Noon lang din siya natakot ng ganoon sa buong buhay niya. Nilingon niya si Cristel na kasunod niya lang kanina ngunit wala na ito. Nagpalinga-linga siya sa paghahanap dito. Dingid kay Jeff. Natisod si Cristel ng mga sanga ng puno na nagkalat sa daan. Jeff! Jeff! Sigaw niya. Subalit hindi siya naririnig ng lalaki. Napahagulgol siya ng iyak sa takot. Sa kilabot. Madilim na ang paligid. Tanging ang liwanag ng bilog na buwan ang naging tanglaw niya. Nakakarinig siya ng mga kalustos sa paligid. Palakas ng palakas ang tunog nito. Papalapit ng papalapit sa kanya. Wag! Isang malakas na sigaw at hindi ang pinakawala ni Cristel. Umalingaw-ngaw ito sa buong kagubatan. Napahinto si Jeff sa pagtakbo. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Halo ang takot at hingal sa pagtakbo. Wala na siyang magagawa pa kundi iligtas na lamang ang sarili. Wala na si Cristel. Wala na ito. Katulad din ito ng ibang mga kasamahan nila na isa-isang nawawala sa kagubatan iyon. Ang bali-balita ay wala na nakababa ng bundok mula sa mountaineering team. Ilang buwan na ang lumipas at nanatiling missing ang mga ito. Sa paanan ng bundok ay may nakapaskil na paalala na mas nagmistulang babala para sa mga aakyat ng bundok dahil sa nilalaman nitong mensahe. Pagkaraan ng mahigit 12 oras na biyahe, huminto ang poster sa paanan ng bundok. 2:00 ng hapon noon, rough road, kakaiba ang ambience ng paligid. Hanggang dito na lang! Inanunsyo ni Mang Fred, ang driver nila. Nagsimula na magbaba ng gamit ang lahat. Ang ilan ay nag-inat dahil sa haba ng biyahe. Mang Fred, hindi ba kayo sasama pag-akyat? Tanong ng isa. Ay naku, hindi na. Marami ako naririnig tungkol sa maamot. Kayo na lang. Pagkasabi niyon at pagbaba ng huling bagahe, nagmamadaling pumasok ng sasakyan ng driver at pumarurot ng takbo. Nagkatinginan ng lahat ng miyembro ng team. Pinagmasdan ang mataas at matarik na bundok. Sila ang chemical team ng Durano Chemical Industries sa paanan ng bundok maamot. Sila ang pinadala para mag-troubleshoot sa naging mission failure sa naunang team na pinadala ng kumpanya. Nang mabasa ng grupo ng mga lalaking chemist ang nakapaskil na paalala, nagtawanan lamang ang mga ito. Ooh, scary! Umarte pa si Harold na nananakot sa mga kasamahan. Inilabas ito ang digital camera na dala at kinuhanan ng video ang mukha ng mga kasamahan. Ito ang pinakamakulit at pinakabata sa grupo. Frustrated film director ito. Puno ng passion pero dahil parehas na physicist ang mga magulang, pinakuha siya ng kursong nasa linya rin ng science. Strategy lang yan ng mataga rito para hindi ma-exploit ang gubat na to. Para hindi magaya sa landslide sa Quezon. Seryosong paliwanag naman ni Jason. Ang pinakaseryoso sa grupo. Katamtaman ng taas nito. Maganda ang pangangatawan at ang pinaka-dedicated sa trabaho. Lahat ng bagay ay hinahanapan ng sagot at solusyon. Sa bagay, sila naman kasi ang unang apektado pag nangyari yun. Lumapit si Tanya sa grupo ng mga lalaki nagkukumpulan. Alam niyo bang may urban legend sa bundok na to? Pagulong ni Tanya. Pati ba naman ikaw naniniwala sa mga ganyan? Grow up? Sumabat si Harold na binabaling ang kamera sa mukha ni Tanya. Naka-close up ito at mata lamang ang nakikita sa screen ng kamera. Who knows, baka totoo nga. Nag-research ako tungkol sa bundok na to and it seems true. Mukha namang hindi fabricated eh. Sagot ni Tanya. Nagpamaywang si Harold at ginaya ang kanilang superior sa opisina na si Mr. Castillo. Do you have empirical data to support what you're saying? Nagtawanan ng grupo ng mga lalaki. SOP sa mga scientists ang empirical data dahil kung wala ay isang haka-haka lang at di kang isip lamang ito. Katulad ng sinasabi ni Tanya. Well, I've seen live footages. Sabay kibit ng balikat ni Tanya. There's this site in the web. Hey,
Baka naman Blair Witch Project lang yan. Yan ang effect ng pagiging mahilig manood ng horror at suspense movies. This is reality man, not fiction. Halata ang pagkadismaya ni Tanya. Okay, fine. Huwag kayong maniwala. At naglakad na ito papalayo sa grupo. Nilapitan niya ang mga kasamahang babae. Halos 1 taon na rin sila sa Durano Chem. Ang grupong ito ang kabatch niya sa opisina at matagal na rin silang magkakasama at kilala na nila ang isa't isa. Marami ng haka-haka ang kumakalat tungkol sa bundok na maamot. Mahiwaga raw ang bundok at maraming kababalaghan ang nagaganap dito. May mga hindi nakabalik, nawawala, naliligaw, at mayroon naman na baliw na. Ilan lamang ito sa mga kwentong bayan o urban legends sa lugar. Nagpasalin-salin na ang kwento ngunit walang tiyak na makapagpatunay. Bit-bit ang kani-kanilang knapsack at mga silver attache case na naglalaman ng mga instrumento sa laboratorio. Nagsimula na silang umakyat ng bundok. Ang team ay binubuo ng 6 na chemist at 2 guide. Pares-pares ang grupo ng team. First time mo? Ha? Natauhan si Mike. Sabi ko kung first time mong umakyat ng bundok. Natawa si Mike. Akala niya kung anong first time ang ibig sabihin ng katabing babae. Si Tanya ang nagtanong. Hindi. Member ako ng mountaineering club nung college. Hindi lang ako madalas sumama pero nakapag-mountain climbing na ako sa ilan na ring mga bundok. Tumango ang babaeng tila bagong graduate lang sa college. Bata, jolly at full of enthusiasm si Tanya. I'm Tanya by the way, and you are? Mike. Nakipagkamay si Mike kay Tanya. Parang ngayon lang kita nakita. Ikaw bang pumalit kay Paul? He was sick yesterday eh. Oo. Galing ako sa ibang branch. Supposedly, kasama ako sa naunang batch. Yung nag-fail. Buti na lang at dito ka sa amin na pasama. I'm sure this will be a success. Pinindatan pa ni Tanya si Mike. Guwapo si Mike. Semi-skinhead ang gupit. Matangkad at matipuno ang katawan. Halata nag-workout dahil bakat ang muscles nito sa t-shirt niya. Binitbit ni Mike ang mahaba at itim na bag. Mabigat ito at napansin iyon ni Tanya. Anong laman yan? Well, some personal things. Ngumiti ito at nagpatuloy sa paglalakad. Tahimik si Mike habang naglalakad. Hindi nakikipagkwentuhan o tumatawa man lang sa mga jokes ng kasamahan. Panay ang tingin sa oras, palinga-linga sa paligid. Alerto ang bawat kilos at galaw. Napansin iyon lahat ni Tanya. Strange man. I smell something fishy. Sa loob-loob ni Tanya. 3 oras na silang naglalakad. Pagod na ang lahat. Kailangan na nilang huminto dahil nagdidilim na. Kailangan na nilang gumawa ng tent para sa tutulugan ng gabing iyon. 3 araw at 3 gabi bago sila makarating sa laboratorio ng Durano Chem. Nakapagpatayo na ng tent ang iba. Ang iba naman ay nagluluto ng hapunan. Nanatili namang tagapagmasid si Mike. Nasa paanan ng itim na bag, nakasandal sa isang puno na di kalayuan sa karamihan. Nakikiramdam sa kung anumang maaring mangyari. Nakapaikot lahat sa bonfire. May kanya-kanyang bote ng beer na hawak. Masaya ang kwentuhan. Nilapitan ni Tanya si Mike at inabot ang beer. Kinuha naman yun ni Mike at nagkwentuhan ng dalawa. Isa-isang nagsipasukan lahat sa kani-kanilang tent nang lumalim na ang gabi. Nanatiling gising si Mike kahit nakahiga. Naririnig niya ang mga kwentuhan ng mga kasamahan sa kani-kanilang mga tents. Panay pa rin ang kuha ng video ni Harold sa katabi habang naghihilik nito. Narinig pa niya ang narration nito habang kinukunan ng katabi sa tent. Lumabas ang kasamahan ni Mike sa tent na si Eric. Pare, ihilang ako Sinilip pa ni Mike ang lalaki habang naglalakad patungo sa isang hindi kalayo ang puno. Tanaw niya ang nakatalikod na lalaki. Nalingat lang siya sandali at nawala na ito. Nakarinig siya ng malakas na ungol na tila hayo. Lumabas siya ng tent. Ganoon rin ang mga kasamahan nilang lalaki. Kapwa nagtataka kung ano at saan ang galing ang tunog. Si Eric! Bulalas ni Mike. Pare, si Eric! Pumilos ang lahat ng lalaki para hanapin si Eric. Nanatili namang kumukuha ng video coverage si Harold.
Dahan-dahan niyang pinaling ang video sa direksyon ng mga kasamahan habang nag-iilaw ang mga ito ng flashlight at hinahanap si Eric. Naghanap rin si Mike. Malayo-layo rin ang kanya nilakad. Nakaabot siya sa isang abandonadong cottage sa kanlurang bahagi mula sa tent. Pumasok siya sa loob. Masangsang ang amoy. Nagahalo ang amoy ng dugo at nabubulok na laman. Nasusuka si Mike sa amoy. Madilim ang loob ng cottage na iniilawan niya ang bawat sulok. Umakyat siya sa hagdan. Umingit ang tunog nito, tanda ng kalumaan. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Tumambad sa kanya ang mga pugot na ulong nakabitin sa buong paligid ng silid. Nakita niya ang ulo ng isang babae. Nahindik siya sa nakita. Napako ang kanyang mga paa sa kinatatayuan hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Hindi na niya masikmura ang mga nakita, naaamoy at natuklasan. May sariling misyon si Mike sa pag-akyat ng bundok na maamot. Hindi talaga siya isang chemist at hindi siya nagtatrabaho sa Durano Chem. Kaibigan lang niya si Paul. Ito ang nagbigay ng slot sa kanya para makasama. Gusto niyang malaman ang misteryong bumabalot sa bundok na maamot. Kung ano ang hiwagang bumabalot sa bundok na ito at kung bakit walang nakakaligtas sa lugar. Higit sa lahat, gusto niyang tuklasin kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid na si Cristel. Ito na lang ang pamilyang mayroon siya. Simula na namatay sa aksidente ang kanilang mga magulang. Si Cristel, ang nakababata niyang kapatid. Pagkaraang mawala nito sa mountain climbing ay pinangako niya sa sariling tutuklasin niya kung ano ang nangyari dito. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang tunay na nangyayari. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Ilang oras na nakaraan, nakabalik na ang lahat sa tent, maliban kay Eric at Mike. Gising pa rin ang lahat. Naghihintay sa pagbabalik ng nawawalang kasamahan. Baka sa mga mukha ng babae ang takot. Magkakadikit ang mga ito at nakahalukip-kip. Ang ilan ay umiiyak na sa takot. Paano kung may masamang nangyari kay Eric? Ano yung tunog na yun? Halimaw? Hayop? Ayoko pa mamatay. Hindi na napigilan ni Sheila ang umiyak. Inakbayan naman ito ni Tanya. Don't worry, everything will be alright. Nakabalik na ang lahat pero wala pa rin si Eric hanggang sa napansin nilang maging si Mike ay wala pa rin sa kanyang tent. Nakatayo ang lahat at nakapaikot sa bonfire. Bukas na natin hanapin si Eric. Malalim na ang gabi. Baka may mapahamak pa sa atin. Si Mike, dagdag pa ni Tanya. I'm pretty sure makikita rin natin sila. Paniniguro ni Tanya kahit alam niyang pampalubag loob lang ang kanyang sinabi. Sumang-ayon ang lahat at bumalik na sa kani-kanilang mga tents. Madaling araw nang magising ang lahat, nagsisimula na ang pagliwanag ng langit. Sinimula nilang maghanap. Ilang oras din na naubos sa paghahanap kay Eric at Mike. Mas mabuti pa ay magpatuloy na lang tayo sa pag-akyat para makarating na tayo sa laboratorio. Mas safe tayong lahat doon kaysa matulog ulit sa gubat. Suhestyon ng isa sa kasama. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi niya. Nag-double time sila sa paglalakad para mabilis makarating sa laboratorio. Hanggang sa inabot na naman sila ng gabi. Isang gabi pa silang nasa panganib. 4 na babae ang nagsama-sama sa iisang tent. Nagsiksikan pero mas panatag ang kanilang kalooban. Magkakalapit din ang tent ng iba pa. Pagkagat ng 12:00 ng gabi, maraming tunog at kaluskos ang naririnig sa buong paligid. Pinalilibutan sila ng malahalimaw na tunog. Ungol ng gutom na hayop. Takot na takot ang lahat. Walang magtangkang lumabas ng tent. Palakas ng palakas ang tunog. Hanggang sa makakita sila ng mga anino ng hindi mawaring nilalang. Malaki. Deformed ang itsura ng mukha. Matatalim at malalaki ang mga ngipin. Nakikita nila ang silhouette nito mula sa kanilang tent. Nakaakma ng sisirain ng tent na mapasigaw si Sheila. Nagmamadali niyang binuksan ang zipper ng tent. Lumabas at nagtatakbo. Iglap ring nawala ang mga nilalang. Sa isang abandonadong cottage nakapasok si Sheila. Maya-maya lamang ay nakasunod na sa kanya ang mga malahalimaw na nilalang.
Kitang-kita niya ang mga mukha ng mga ito, ang detalye ng itsura. Mula sa kaunting liwanag ng buwan na pumapasok sa siwang ng butas ng bubong ng cottage. Napaurong siya hanggang sa naabot niya ang dingding. Na-corner na siya ng mga ito. Agad namang sinakmal siya ng isa at nilapa. Naramdaman na lamang niyang may humihila ng kanyang kamay. Isang malakas na puwersa. Sumigaw siya. Tumili. Humihingi ng saklolo habang nagpupumilit kumawala. Nararamdaman niya ang pagpunit ng kanyang mga laman at paghigit sa kanyang braso. Sa kanyang binti. Pinupugpug siya ng mga halimaw hanggang sa mawala na siya ng malay at ulira. Natigil lamang ang pagkain ng mga halimaw na may dumating na lalaki. Huminto ang mga ito. Otomatikong nilagay ang babae sa ibabaw ng mesa at iniwan. Inilagay ng isa ang isang palakol at lagari sa lamesa. Hinayaan nilang ang bagong dating ang humiwa ng laman, ang tumaga sa mga bahagi ng katawan ng babae. Isa-isa nitong ibinahagi ang mga parte sa mga halimaw. At siya, hiniwa niya ang dibdib at siya ng babae. Dinukot nito ang puso at saka ito nilapa. 3 na lang ang natira sa mga kemes at 2 guide. Kinabukasan ay 5 na lamang silang nag-agahan. Kapwa mga walang ganang kumain. Pero kailangan nila ng lakas sa pag-akyat ng bundok. Puno na ng takot ang bawat isa. Huwag na kaya tayong tumuloy, ang sabi ng isa sa mga guide. Pero paano ang misyon namin sa lab? Hindi pwedeng mag-fail na naman ang misyon na to. Hihintayin pa ba natin na maubos tayo? 3 na ang nawala sa atin 2 gabi natin sa gubat. Giit ni Jason. Tama si Jason. Siguro kailangan na natin i-abandon ang mission. Mas importante ang buhay natin kaysa sa mission ng Durano Chem. Tahimik na sumang-ayon ang lahat. Nagsimula na silang bumalik pababa ng bundok. 2 gabi pa silang mananatili sa bundok at pinanalangin nilang hindi sila malagasan ng kasamahan. Dumating ang gabi. Malakas ang mga tunog ng mga insekto sa paligid, mga kaluskos at mga tunog ng mga yabag ang kanilang narinig. Binalot muli sila ng takot. Malalakas na hiyaw at tili ang sumunod na umalingaw-ngaw sa paligid. Pagkaraan ng 10 araw ay nagbalik si Mang Fred sa paanan ng bundok. Eksaktong dumating sa nakatakdang oras ang driver. Susunduin na niya ang mga chemist ng Durano Chem at ang 2 guide na mga ito. Ilang oras na ang nakalipas, ngunit wala ni isang nakabalik mula sa bundok. Nakamasid si Mang Fred sa mountain trail habang nakasandal sa coaster. Nang mapansin niyang wala nang darating, kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng pantalon niya at nagdial ng numero. At nang may sumagot sa kabilang linya, ang tanging niya sinabi ay, "Mission accomplished." Samantala, sa loob ng abandonadong bahay ay naroon ang 3 nilalang na nagpapagala-gala sa gubat. Kulay berde ang mga balat nito. Nakalabas ang matatalas nilang mga ngipin at distorted ang mga muka. Nakasuot ang mga ito na mahahaba at puting mga damit. Gumagawa sila ng eksperimento. Nagsasalin sila ng iba't ibang kemikal na may iba't ibang kulay mula sa silver attache case na dala ng grupo. Isang formula ang nais silang tuklasin. Iyon ay kung paano maibabalik ang kanilang dating anyo at mapigil ang kanilang pagkagutom sa laman. Ang pagpapadala ng tao ay ng pagkain ng misyon ng Durano Chem para manatili silang buhay hanggang sa mapagtagumpayan ang kanilang eksperimento. Naroon rin ang lahat ng gamit na na-recover mula sa tent, maging ang itim na bag ni Mike. Isang video recorder din ang nakakabit sa TV monitor habang pinapanood ng mga ito ang isang video. Ang video ng mga bagong dating na grupo. Sa isang sulok ng silid ay naroroon si Mike. Nakabaliti ang kanyang mga kamay at nakatali ang mga iyon sa likuran. Nakapiring din siya. Lingid sa kanya ay katabi niya ang bangkay ng mga kasamahan at nakabitin ang ulo ng mga naging biktima na nakapalibot sa buong kisame sa silid. Pinilit tukutin ni Mike sa bulsa niya ang isang maliit na device. Pumikit siya ng mariin. Umusal ng isang maikling dasal. Pagkatapos ay pinindot niya ang buton na nag-activate sa laman ng kanyang itim na bag.
Winakasan ni Mike ang lahat ng kahibangan ng Durano Chem at mga halimaw na nilikha nito sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog.